Hi! Magandang araw! Si Miss Jen po ulit ito. Kumusta po kayo dyan? Welcome po sa ating paboritong tambayan ng ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga, isang panibagong kwento na naman ang magpapakilig sa atin. Pero syempre bago yan, ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. So yes, mag-hi po ako dyan kay Ma'am Joanne G. And also to kay Elvira Guevara and also to Jenny Calado and to Melissa Marcelino. Hi po sa inyo, kumusta po kayo dyan? Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. And meron po ditong comment from Ma'am Pinky Lopez, sabi niya, ang ganda ng story, nakakakilig. Ang galing ng writer. Special mention si Miss Byrne and lalo na po si Miss Jen, ang galing na mag-narrate ng boses lalaki at boses babae. Super ganda at nakakabilib ka po. Napakasarap sa pandinig ang boses mo. Thank you po so much sa inyong pag-appreciate. Ayan. Syempre, kami po at mga writers dito ay laging pinagsisikapan araw-araw na mas mapagbuti ang aming mga ginagawa para kayo po ay mas matuwa at mas kiligin. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Amber at ni Marco. Kaya naman kung handa na kayo ay tumutok na. Minsan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng offer. Katulad na lang ng nangyari kay Amber na inofera ni Marco na isang mayamang lalaki tungkol sa pagiging supplier nito sa kanilang produkto. Pero paano kung habang tumatagal, hindi lang tungkol doon ang kanilang napag-uusapan? Paano kung unti-unti na rin pala silang nahuhulog sa isa't isa? Ano kayang mangyayari sa kanilang dalawa? Uy mga suki, bili na kayo! Sigaw pa ni Amber sa mga dumadaan sa harap ng kanyang paninda. Pero kahit na hindi man siya sumigaw ng sumigaw, ay dinadayo pa rin ang kanyang fresh na pechay. Magaan ang araw na yon para sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit magaan din ang kanyang pakiramdam ngayon. Siguro dahil hindi pa man natatapos ang araw, ay marami nang bumibili sa kanyang paninda. Amber, good morning! Saad ng isang babaeng kilala ang dalaga. Uy te, kumusta? Saad ni Amber. Binalingan ni Amber ang babae at napatigil siya dahil sa nakita niya sa tabi nito. Isang gwapong lalaki. Nahalata namang mayaman at ngayon niya lang nakita na pumunta dito sa kanyang pwesto. Napatingin ang ilang tindera sa kanyang pwesto dahil doon. Hindi alam ni Amber kung bakit may kasamang mayaman ang kanyang kakilala. Bibili rin kaya ito ng tinda niyang pechay. Te, si Sir Marco, gusto niya raw matikman yung pechay mo. Este, bumili ng benta mong pechay. Hagik-hik pa ni Belle. Kaya naman agad na namula si Amber sa biro ng kanyang kakilala. Bumaling ulit si Amber sa lalaki, na ngayon ay nakatingin lang din sa kanya. Tapos ay sa kanyang mga bentang pechay. Ilan po yung bibilhin nyo? Tanong pa ni Amber sa lalaki. I want all of it. Saad pa ng binata. Nanlaki ang mata ni Amber sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na uubusin ng lalaking ito ang kanyang paninda. Alam naman niyang mayaman ito. Pero bakit? Bakit nito uubusin ang paninda ng dalaga? Para magpa-impress? Ha? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Napabaling si Amber sa binata, tapos ay bumaling din kay Belle na mukhang may gustong sabihin. Kaya naman, nagtaka ng husto si Amber. Bago ko makalimutan, ay Marco Montebon. Pakilala pa ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Amber sa kanyang narinig. Isa lang ang kilala niyang ganun ang pangalan. At sa pagkakaalam niya, ay ang isa sa mga apo sa pinakamayamang pamilya, Montebon. I have an offer to you, miss. Gusto sana ng lola ko na ikaw na yung mag-supply ng pechay sa amin. Since fresh ang pechay mo at kailangan namin yan para sa product ng company namin. Seryosong saad pa ng binata. Kaya naman mas lalong nanlaki ang mga mata ni Amber dahil sa nagulat. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib nang magtama na naman ang kanilang mga mata ng binata. Nanatiling nakatulala si Amber habang nakatingin kay Marco. Parang huminto ang mundo niya sa narinig. Ha?
Ako? Natatarantang tanong niya habang nakaturo pa sa kanyang sarili. Bahagyang tumango si Marco at seryosong tumingin sa kanya. Yes, ikaw. Sir Marco, baka po mali kayo ng napuntahan. Pechay lang po ito. Exactly. Putol agad ni Marco. Fresh, malinis, at organic. Mahirap makahanap ng ganyang quality. Napakurap si Amber. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya dahil sa parang pinupuri na nito ang pechay niya. Pati yata siya. Sa gilid naman ay halos mapunit na ang ngiti ni Belle, kakapigil ng kilig. Ay naku Amber, sinasabi ko na nga ba sa'yo, special ang pechay mo. Tukso pa nito. Te Belle naman. Namumulang sita ni Amber. Napailing lang si Marco habang bahagyang natatawa. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng simpleng pamumula ay sobrang cute na tignan. Pwede ba kitang makausap ng maayos? Tanong pa ni Marco. Napakurap ulit si Amber. Dito lang? Yes. Or gusto mo, ilibre kita ng coffee? Halos mabulunan si Amber sa sariling laway. Coffee? Ako? May iba pa ba akong kausap? Natatawang tanong pa ni Marco. Napasinghap ang ibang tendera sa paligid. Aba, si Amber nililibre na agad ng mayaman. Fresh kasi yung pechay ni Amber. Tigilan niyo nga ako. Hiyang-hiya pa na sabi ni Amber habang namumula hanggang sa tenga. Humalukip-kip si Marco habang nakangiti. So, payag ka na? Hindi agad nakasagot si Amber. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kinakabahan siya. Ngayon lang siya kinausap ng ganyan ng isang sobrang gwapo at sobrang yamang lalaki. At higit sa lahat, Montibon yun. Isa sa pinakamayamang pamilya sa syudad. Anak, abay pumayag ka na. Baka yan na yung swerte mo. Biglang sabat ng katabing tinderang si Aling Nena. Nagtawanan tuloy ang lahat. Napailing si Amber bago muling tumingin kay Marco. Sige po. Mas lalong lumapad ang ngiti ng binata. Good. At ewan ba ni Amber kung bakit pero parang nakaramdam siya ng init nang umiti ang lalaki. Pagdating nila sa isang mamahaling coffee shop ay halos hindi mapakali si Amber. Hawak-hawak niya ang mumurahing bag habang palingalinga sa paligid. Samantalang si Marco naman ay tahimik lang na pinagmamasdan siya. Cute. Yun agad yung pumasok sa isip niya. Hindi tulad ng ibang babaeng nakapaligid sa kanya na pilit nagpapapansin, si Amber ay parang gustong matunaw na sa hiya. Relax. Mahinang saad pa ni Marco. Ha? Relax lang po ako ah. Your hands are shaking. Agad itinago ni Amber ang kamay niya sa ilalim ng mesa, dahilan para matawa si Marco. Sir Marco naman eh. Saad niya sa binata. You can call me Marco. Ha? Hindi po pwede. Why? Tanong pa ni Marco sa dalaga. Kasi mayaman po kayo. Napailing si Marco. At tao ka rin. Natigilan si Amber. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kakaibang kaba siyang naramdaman habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Amber, saad ng lalaki. Saad ni Amber. I'm serious about my offer. Napakurap siya. Hindi lang basta supplier ang hanap namin. My grandmother personally requested for your vegetables. Talaga po? Tanong ng dalaga. Tumango si Marco. She said your pechay tastes different. Malamang po kasi fresh. Natawa si Marco ng mahina. At isa pa, dagdag ng lalaki. Ano po? You're interesting. Halos malaglag ang hawak na baso ni Amber. Ano pong interesting? Gulat na tanong ng dalaga. Napangisi si Marco sa kanya. Cute ka kapag nagugulat. Saad pa nito. Sa sumunod na araw, maaga pa lang ay abala na si Amber sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Fresh na naman ang mga pechay na maayos niyang inilapag sa kanyang pwesto habang humihikab pa. Pero kahit puyat siya kagabi, kakaisip, hindi pa rin mawala ang ngiti niya. Paulit-ulit kasing pumapasok sa isip niya ang nangyari kahapon. Cute ka kapag nagugulat. Napahampas siya bigla sa sariling noo. Ay naku Amber, tigilan mo nga yan. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang alin? Napatalon siya sa gulat nang biglang sumulpot si Belle sa kanyang tabi. Belle, Diyos ko ka! Naninindak ka eh. Mukha kang may naaalala. Ano ba kasi yung mga pinagsasasabi mo?
Bakit? Pula na naman yung mukha mo. Aba, baka naman iniisip mo si Sir Marco. Hindi no, sinungaling. Tebel. Bago pa sila magtalo ay may biglang huminto na isang mamahaling itim na sasakyan sa tapat ng palengke. At parang automatic, lahat ng tao ay napalingon. Wow, kanino yun? Ang mahal naman ng kotse. Nanlaki ang mga mata ni Amber nang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba doon si Marco. Naka-white polo lang ito at itim na slacks, pero kahit simple lang ang suot ay halatang mayaman pa rin. Lalong napalingon ang mga tao habang naglalakad ito papunta sa pwesto ni Amber. At ang mas malala, may dala itong bouquet ng petsay. Oo, petsay, nakatali pa ng ribbon. Halos mabitawan ni Amber ang hawak niyang tali. Ano yan? Gulat na tanong niya. For you. Petsay? Yes. Nagtawanan agad ang mga tendera sa paligid. Ay grabe, ngayon lang ako nakakita ng bouquet ng gulay. Unique si Sir. Amber, bagay kayo. Namula ng todo si Amber habang halos mamatay sa hiya. Sir Marco naman, pinagtitinginan tayo. Oh. Good. Kalmadong saad nito. Ha? At least alam nilang ikaw yung pinuntahan ko. Halos mawala ng kaluluwa si Amber sa narinig. Samantalang si Belle ay halos maubo kakatawa sa kilig. Abay diretsahan. Napakamot na lamang si Amber sa ulo habang hindi malaman kung maiinis or kikiligin. Bakit po pala kayo nandito? Tanong niya. To pick up my supplier. Sagot naman agad ni Marco. Ha? Gulantang na tanong ni Amber sa lalaki. Pupunta tayo sa kumpanya. Ngayon na? My grandmother wants to meet you. At doon, parang biglang kinabahan si Amber ng sobra. Montebon family, mga milyonaryo. At siya, simpleng tendera lang ng petsay. Napatulala si Amber sa narinig pero agad na umiling. Nakakahiya naman po. Anong nakakahiya doon? Kalmadong tanong pa ni Marco habang nakasandal sa mamahaling sasakyan nito. Ako lang naman po ito. Nahihiyang saad ni Amber habang napapakamot sa batok. Baka hindi ako bagay doon sa kumpanya niyo. Bahagyang nagkasalubong ang kilay ni Marco. And who told you that? Napakurap si Amber. Hindi naman sa ganun po pero mayayaman po kayo. Baka pagtawanan lang po ako ng mga tao doon. Tahimik na napatitig si Marco sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kurot siyang naramdaman sa sinabi ng dalaga. Mukhang sanay itong maliitin ang sarili. Kaya mo bang magtrabaho ng maayos? Tanong pa ni Marco. Ha? Oo naman po. Marunong ka bang makitungo ng maayos? Opo. Responsable ka ba? Oo. Then that's enough. Natigilan si Amber. Simple lang ang sinabi ni Marco pero parang may kung anong tumama sa kanya. Hindi namin kailangan ng sosyal. Dagdag pa ng binata. Mas gusto namin yung totoo. Natahimik at napatigil si Amber sa kanya. Samantalang sa gilid ay halos matunaw na sa kilig si Belle. Diyos ko, pwede bang kayo na agad? Bulong nito kay Aling Nena. True, parang teleserye. Belle. Pigil at nahihiyang saad pa ni Amber. Napailing na lang si Marco bago bahagyang umiti. So, sasama ka ba? Napabuntong hininga si Amber habang tumitingin sa kanyang mga paninda. Paano po itong pwesto ko? Ako nang bahala dito anak. Biglang sabi ni Leia na kakarating lang dala ang eco bag. Ma? Ngumiti ang kanyang ina habang palihim na sinusuri si Marco mula ulo hanggang paa. Gwapo, mukhang mabait, at mukhang mayaman na mayaman. Go ka na! Natatawang saad ni Leia. Minsan lang dumating ang ganyang opportunity. Pero ma, ako na dito, sige ka. Baka umalis yung poging yan. Namula agad si Amber habang si Marco naman ay bahagyang natawa. Manaman! Lumapit si Leia kay Marco at marahang umiti. Pakibantayan na lang yung anak ko, sir. Of course. At ewan ni Amber kung bakit pero parang lalong kinabahan ang puso niya sa paraan ng pagkakasabi nito ng of course. Parang hindi lang simpleng pag-aalaga ang ibig nitong sabihin. Napailing si Amber pero ramdam pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Paano na lang kung hindi siya magustuhan ng lola ng lalaki? Muli siyang napailing sa kanyang naisip. Ano ka ba, Amber?
Bakit ganyan yung iniisip mo? Hindi naman kayo magkaano-ano ni Marco. Hindi mo naman siya boyfriend ah. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo lang siyang kinabahan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kahapon lang naman sila nagkakilala pero bakit parang apektadong-apektado siya sa sasabihin ng pamilya nito? Amber, napakurap siya nang marinig ang boses ni Marco. Ha? You okay? Mabilis naman siyang tumango. Oo. Bahagyang tumaas ang kilay ng binata. You sure? Oo nga. Hindi kumbinsido si Marco. Pero hindi na ito nagsalita. Sa halip ay pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Come on. At muli na namang kinabahan si Amber. Hindi siya sanay sa ganyang treatment. Karaniwan kasi, siya ang nagbubukas ng pinto para sa ibang tao. Kaya naman habang sumasakay siya ay sobrang ingat na ingat pa siya. Dahan-dahan, bulong niya sa kanyang sarili. Relax, hindi yan sasabog. Napatingin agad si Amber dito. Malay niyo po. Natawa ng mahina ang binata bago umupo sa driver's seat. At ilang segundo pa lang silang nasa loob ng sasakyan ay parang gusto ng lamunin ni Amber ng lupa. Tahimik kasi at masyadong mabango si Marco. Amoy mamahalin, habang siya naman, napasinghot siya sa sarili ng palihim. Amoy gulay. Diyos ko Amber, amoy pechay ka. Tahimik siyang napapikit sa hiya. What's wrong? Agad siyang namulat nang magsalita si Marco. Wala po. You look stressed. Iniisip ko lang po. Nahihiyang saad niya. What? Amoy pechay po ba ako? Sandaling natahimik si Marco bago siya napatawa. Yung totoong tawa. Tipong napailing pa ito habang napangiti. At doon, mas lalong napatitig si Amber. Grabe, mas gwapo pala siya kapag tumatawa. No, natatawang sagot ni Marco. You smell nice. Halos mawala ng hininga si Amber. Ano po? You smell clean. Dagdag pa nito habang nakatingin sa daan. At saka gusto ko naman ng amoy ng fresh vegetables eh. Sir Marco, what? Namumula ng napahawak si Amber sa sariling pisngi, habang si Marco naman ay halatang nagpipigil ng ngiti. Hindi niya alam kung bakit pero sobrang sarap pala asarin ang babaeng ito. Buong biyahe ay hindi mapakali si Amber. Kung hindi niya kinakalikot ang laylayan ng blouse niya, ay paulit-ulit naman siyang sumisilip sa bintana. Samantalang si Marco ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya habang nagmamaneho. You're nervous. Ha? Hindi po. Your face says otherwise. Napabuntong hininga na lang si Amber. Nakakakaba naman po kasi. Why? First time kong makapasok sa ganyang kalaking kumpanya. Bahagyang ngumiti si Marco. Don't worry. Hindi ka naman kakainin ni Lola. Pero paano kung hindi niya ako magustuhan? Yun yung gustong sabihin ni Amber pero hindi niya itinuloy. Ilang minuto pa ay huminto na sila sa harap ng isang napakalaking building. Halos manlaki ang mga mata ni Amber habang nakatingala doon. Diyos ko. Napatawa ng mahina si Marco sa reaksyon niya bago bumaba ng sasakyan. At gaya kanina, pinagbuksan na naman siya nito ng pinto. Careful. Nahihiyang bumaba si Amber habang napatingin sa paligid. Halos lahat ng taong dumadaan ay naka-formal attire, habang siya naman ay simpleng blouse at pantalon lang. Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya bagay doon. Sir Marco! Good morning, sir. Sunod-sunod na pagbati ng mga empleyado kay Marco habang yumuyuko pa yung iba. At mas lalo lang nanliit si Amber. Pero laking gulat niya nang maramdaman niya ang marahang paghawak ni Marco sa kanyang siko. Come with me. Napatingin siya dito. At hindi niya alam kung bakit, pero parang gumaan kaunti ang kanyang pakiramdam dahil doon. Pagdating nila sa pinakataas na floor ay halos hindi na makahinga si Amber sa kaba. Sir Marco, mahina niyang tawag. Pwede pa bang umatras? Too late. Bago pa makasagot si Amber ay bumukas na ang malaking pinto. At agad na bumungad sa kanya ang isang eleganteng, matandang babae na nakaupo habang umiinom ng tsaa. Marian Montebon, ang kilalang matriarch ng Montebon family. Nanigas si Amber.
Samantalang si Marian naman ay dahan-dahang napatingin sa kanya. Tahimik, seryoso. Kaya naman halos matunaw na si Amber sa kaba. "Lola," tawag pa ni Marco. "She's Amber." Ilang segundo pang tinitigan ni Marian ang dalaga. Dahilan para mapalunok ito. Pero bigla, ngumiti ang matanda. "Ay nako, eto pala yung sinasabi mong magandang tindera ng pechay." Halos mabilaukan si Amber. "Lola naman po, ma'am." "Tawagin mo akong Lola." Nanlaki agad ang mata ni Amber. "Ha?" Lumapit si Marian at hinawakan ng kamay niya. "Ang lambot ng aura mo, iha." Malambing nitong saad. "At saka, napakaganda mo pala talaga sa personal." Namula agad si Amber hanggang leeg. Samantalang si Marco naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanilang dalawa. At sa unang pagkakataon, nakakita siya ng babaeng agad nagustuhan ng kanyang lola. Kadalasan kasi ay mataray ito sa mga babaeng inilalapit sa kanya. Pero kay Amber, parang matagal na itong may gusto sa dalaga kahit ngayon lang nakita. "Marco?" "Yes, Lola." Ngumiti ng makahulugan si Marian bago bumaling ulit kay Amber. "Good choice." Napatigil si Amber sa narinig. "Ha?" Litong saad niya habang salitan ang tingin kina Marco at Marian. Samantalang si Marco naman ay bahagyang napaubo. "Lola." "What?" Inosenteng tanong ng matanda. Pero halatang may halong pang-aasar ang tono nito. "Pinapahiya mo si Amber." "Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo." Sagot ni Marian bago muling umiti kay Amber. Sa wakas, may matinong babae ring ipinakilala itong apo ko. "Lola." Babalang saad pa ni Marco habang napapailing. Hindi naman napigilan ni Amber ang mapangiti ng bahagya. Kahit papano ay gumaan yung pakiramdam niya dahil sobrang warm ng pagtanggap sa kanya ng matanda. "Umupo ka na muna, iha." Aya pa ni Marian. Agad namang sumunod si Amber habang maingat na umuupo sa sofa. Pakiramdam niya kasi ay baka madungisan niya ang mamahaling gamit kapag nagkamali siya ng galaw. Napansin niyo ni Marian kaya natawa ito ng mahina. "Relax ka lang, hindi museum itong office ko." Napakamot tuloy ng ulo si Amber. "Pasensya na po, hindi po kasi ako sanay sa ganitong lugar eh." "At ano naman ngayon?" Saad agad ni Marian. Hindi basihan ng pera para sukatin ang tao. Natigilan si Amber. Hindi niya inaasahang madidinig yon mula sa isang mayamang tao. "Actually, mas gusto ko ang simpleng tao." "Talaga po?" "Yung totoo, hindi plastic." Tahimik namang nakikinig si Marco habang pinagmamasdan si Amber. At napansin niyang unti-unti nang nawawala ang kaba sa mukha ng dalaga. Mabuti naman, ayaw niya itong matakot. "Marco told me about your vegetables." Saad pa ni Marian. Opo." "Tikman mo nga ulit, Marco." Napakunot noo ang binata. "Lola, kahapon pa ako nakakain." Ano ngayon? Kumain ka ulit." Napailing na lang si Marco habang napapatawa. Maya-maya pa ay may staff na nagdala ng isang platter ng pagkain na puro gulay. At halos malaglag ang panga ni Amber nang makitang centerpiece doon ang pechay niya. "Aba, pechay ko yun ah." Bulong niya sa kanyang sarili. Dinig yun ni Marco kaya bahagya itong natawa. "Your pechay is famous here already." Namula na naman si Amber. At habang kumakain si Marco ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Marian. Hanggang sa mapangiti ito. "Kitang-kita ko talaga." Napatingin si Amber dito. "Po?" "Mas masarap kumain ang apo ko kapag ikaw yung kaharap." "Lola." Napatawa tuloy si Marian habang si Amber naman ay halos matunaw na sa sobrang hiya. Samantalang si Marco, tahimik lang pero halatang pinipigilan ang sariling umiti. Dahil sa totoo lang, tama naman ang lola niya. Nakahinga ng maluwag si Amber nang mauna nang magpaalam si Marian sa kanila. "Marco, ikukuha ko muna kayo ng contract mamaya. Mag-usap na muna kayong dalawa." Nakangiting saad ng matanda bago marahang pinisil ang kamay ni Amber. "Huwag ka nang mahiya, iha. Okay?" "Opo." Nahihiyang sagot ni Amber. At bago pa tuluyang lumabas si Marian, ay sinulyapan pa nito si Marco na parang may gustong ipahiwatig. Yung tipong, "Huwag mong pakakawalan ng babaeng yan." "Lola,
Warning na saad ni Marco habang napapailing. Napatawa lang ang matanda bago tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto ay agad na napabuntong hininga si Amber. Ay, salamat naman. Why? Nakakatakot ba si Lola? Hindi naman po. Kinakabahan lang ako. Really? Nakangiting tanong ni Marco habang nakahalukip-kip. Mukhang gusto ka naman niya. Mukha nga po. At doon tuluyang napangiti si Amber. Hindi niya maipaliwanag pero gumaan talaga ang loob niya nang makita niyang masaya si Marian sa kanya. Halata kasi sa mukha ng matanda na sincere ito. Hindi pilit, hindi plastic. Parang matagal na siya nitong kilala. Actually, first time kong makita si Lola na ganyan ka comfortable agad sa isang tao. Talaga po? Tumango ang binata. Usually kasi matara yun sa mga pinapakilala sa kanya. Ha? Bakit? Because most people approach our family for money. Natigilan si Amber at bigla niyang naalala kung gaano kalaki ang agwat nila ni Marco. Siya, simpleng tendera ng gulay. Samantalang ito, halos nasa sa kanya na ang lahat. Pero ikaw, wala kang pakialam kung sino ako. Kasi po, customer lang naman yung tingin ko sa inyo nung una. Napangiti si Marco. At ngayon? Ha? What do you think of me now? Halos mabingis si Amber sa lakas ng tibok ng puso niya. Bakit kasi ganyan tumingin ang lalaking ito? Parang may ibig sabihin lahat ng sinasabi. Ano po? Nauutal niyang saad. Dahan-dahang yumuko si Marco para mapantayan ang mukha niya. At doon, halos mawala ng lakas si Amber nang makita nang malapitan ang gwapong mukha ng binata. Diyos ko, bakit pa kasi ang lapit niya? Sa sumunod pang mga araw, mas naging madalas ang pagpunta ni Marco sa pwesto ni Amber sa palengke. Halos araw-araw na itong nakikita ng mga tao doon. Minsan nakapolo, minsan naka black long sleeves, at minsan naman ay simple lang pero sobrang gwapo pa rin. Kaya naman tuwing dumadating ang mamahaling sasakyan nito sa tapat ng palengke, ay halos nagkakagulo ang mga tindera. Ay, dumating na naman yung jowang bilyonaryo ni Amber. Te, pang ilang araw na yan ah. Amber, baka naman next week nasa mansyon ka na. Huy, namumulang sita ni Amber habang nag-aayos ng pechay. Mga baliw talaga kayo. Pero kahit pa ulit-ulit niya yung tinatanggi, hindi niya maikakailang nasasanay na siya sa presensya ni Marco. At yon ang mas nakakatakot. Good morning. Napalingon si Amber nang marinig ang pamilyar na boses. At ayun na naman si Marco. May hawak na coffee. Nanlaki agad yung mga mata ng dalaga. Sir Marco? I bought you coffee. Ano na naman po ito? Inabot yun ni Marco sa kanya na parang normal lang ang lahat. Samantalang ang mga tindera sa paligid ay halos himatayin na sa kilig. Aba, may pakape na. Next time yan, flowers na. Huy, baka engagement ring na. Tebel! Napatawa ng mahina si Marco habang pinagmamasdan ang namumulang mukha ni Amber. Cute. Sobrang cute. Hindi niyo naman po kailangang pumunta dito lagi, saad ni Amber habang tinatanggap ang kape. Why not? Busy po kayo diba? CEO po kayo. And? Pwede naman pong empleyado niyo na lang po yung kumuha ng supply. Tahimik na tinitigan siya ni Marco bago bahagyang umiti. But I want to come here personally. At muli na namang natigilan si Amber. Parang sobrang dali lang kay Marco na sabihin ang mga linyang nakakapagpalakas ng tibok ng puso niya. Kaya naman mabilis siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng gulay. Hindi pwede. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Mayaman si Marco. At sigurado siyang maraming babae ang nakapaligid dito. Samantalang siya, simpleng tendera lang ng pechay. Kaya kahit unti-unti nang nasasanay ang puso niya sa presensya ng lalaki, pinipilit pa rin niyang wag umasa. Baka kasi sa huli, masaktan lang siya. Amber, napatingin siya kay Marco. You're overthinking again. Nanlaki yung mga mata niya. Ha? Hindi ah. Bahagyang natawa si Marco. Your face is easy to read. Napanguso tuloy si Amber. At doon lang siya tahimik na pinagmasdan ng binata. Hindi niya alam kung bakit.
Pero habang tumatagal, mas gusto niyang makita ang babaeng ito araw-araw. Hindi dahil sa petsay, kundi dahil kay Amber mismo. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw pero punong-puno pa rin ng tao ang palengke. Abala si Amber sa pagtitimbang ng petsay habang pawis na rin sa kakangiti sa mga suki niya. "Dagdagan mo naman ng kaunti, Amber!" Reklamo ng isang ali. "Ay nako te, lugi na ako niyan!" Natatawang sagot pa niya. Sa hindi kalayuan naman ay tahimik lang na nagbubuhat ng mga sako si Paul, isa sa mga kargador sa palengke. Matangkad ito, moreno at halatang malakas ang katawan dahil sa trabaho nito araw-araw. At matagal na rin itong may gusto kay Amber. Halos lahat ng tao sa palengke alam yon. "Pre, ba't di mo paligawan?" Tukso ng isa nitong kasamang kargador. Napakamot si Paul ng ulo habang pasimpleng tumitingin kay Amber. "Ewan ko ba, nahihiya ako. Ulol, mas mauunahan ka na niya nung mayamang lalaking laging pumupunta dito." Bahagyang natigilan si Paul. Hindi niya kasi talaga gusto ang tuwing dumarating si Marco dito. Halatang espesyal ang trato nito kay Amber. At mas lalong hindi niya gusto na mukhang komportable din si Amber dito. "Amber!" Napalingon ang dalaga nang tawagin siya ni Paul. "Oh, bakit?" Lumapit ang binata habang may hawak na malamig na soft drinks. "Mainit eh, baka nauuhaw ka." "Ay, salamat." "Walang anuman." Nahihiyang saad pa ni Paul. At syempre, hindi yun nakaligtas sa mapanuksong mata ng mga tindera. May pa-soft drinks pa si Paul. "Amber, bagay kayo." "Huy, kayo talaga?" Nahihiyang sagot ng dalaga habang namumula. Samantalang si Paul naman ay halatang kinikilig na rin. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, may biglang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa tapat ng palengke. At automatic na napalingon ng lahat. "Wow! Nandyan na naman si Sir Marco!" Nanlaki ng bahagya ang mata ni Amber nang bumaba si Marco mula sa sasakyan. Naka-gray suit pa ito. Halatang kakagaling lang sa meeting. Nakaluwag ng kaunti ang necktie nito habang seryosong naglalakad papunta sa kanyang pwesto. Pero paglapit nito, agad napunta ang tingin ni Marco sa soft drinks na hawak ni Amber. At pagkatapos kay Paul. Tahimik lang ang mukha ng binata pero halatang tumalim ng bahagya ang tingin nito. "Good afternoon." Kalmadong bati pa ni Marco. "Good afternoon po." Nauutal na saad ni Amber. Samantalang si Paul naman ay bahagyang napayuko. Kahit sino naman kasi ay maiilang sa presensya ni Marco. Lalo na't halatang mayaman at makapangyarihan ito. Napansin agad ni Marco ang lalaki. "And you are?" Bahagyang natigilan si Paul. Ako po si Paul, kargador po dito." Tumango lang si Marco bago muling bumaling kay Amber. "You didn't answer my calls." "Ha? I called you earlier." Doon lang naalala ni Amber na lowbat pala yung cellphone niya. "Ay, lowbat po kasi." Hindi agad sumagot si Marco pero ewan ba, parang may kakaibang lamig sa aura nito ngayon. At napansin agad yun ng mga tindera. "Ay, nagsiselos yata." "Tebel, tumahimik ka." Bulong ni Aling Nena habang pinipigilan ng tawa. Samantalang si Amber, tuluyan ng kinabahan nang mapansing paulit-ulit ang tingin ni Marco sa soft drinks na bigay ni Paul. "Okay ka lang ba?" Tanong pa ni Marco kay Amber. Mas mahinahon na ngayon ang boses niya pero seryoso pa rin yung tingin. Oo naman po." Mabilis na sagot ng dalaga. Pero halatang hindi siya mapalagay. Napatingin si Marco sa kamay ni Amber na hawak pa rin yung soft drinks na galing kay Paul. Sandaling katahimikan hanggang sa nagsalita siya ulit. "Drink it." "Ha?" "The drink. Inom ka." Ulit ni Marco, diretso ang tingin. Napakurap si Amber. Sige po." Mabilis niyang binuksan at uminom. Para lang may magawa at mawala ang awkward na tensyon sa pagitan nilang tatlo. Samantalang si Paul ay tahimik lang na nakatayo sa gilid. Halatang naiilang. Amber." Mahinang tawag niya. Magbubuhat pa ako sige na." Oo, salamat ulit Tumango si Paul bago mabilis na umalis. Pero bago pa man siya tuluyang makalayo, pasimple siyang sumulyap kay Marco. At ganun din si Marco sa kanya. Isang maikling tinginan lang, pero sapat na para maramdaman ang bigat sa hangin. Pagkaalis ni Paul, napabuntong hininga si Amber. "Ang init ng ulo ng araw na ito," bulong niya.
Not the weather. Sagot agad ni Marco. Napatingin siya dito. Po? Nothing. Pero hindi yun nothing sa tono ng pagkakasabi nito. Tahimik lang si Amber habang nililigpit ang ibang paninda. Pero ramdam niyang nakamasid si Marco sa kanya. Maya-maya ay nagsalita ito. Do you like him? Napahinto si Amber. Ha? Tanong ng dalaga. Paul. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano po? Hindi ah. Diretso ang sagot niya. Halos mautal pa sa gulat. Tumitig lang si Marco sa kanya na parang inaaral ang bawat reaksyon niya. Good. Good? Bakit good? Agad niyang tanong. Nagkibit balikat si Marco. Wala lang. Pero hindi yun wala lang sa itsura niya. Lumapit siya ng kaunti sa pwesto ni Amber at marahang inayos ang isang nakalaylay na dahon ng pechay sa mesa nito. Focus ka sa negosyo mo. Mahinang sabi pa nito. Hindi naman po ako distracted, Amber. Isang tawag lang. Pero biglang natahimik si Amber. At hindi niya alam kung bakit. Parang mas malambot ang boses ni Marco ngayon kumpara kanina. Don't overthink things that are not necessary. Dagdag pa nito. Natahimik si Amber at himbis na sumagot ay tumango na lang siya. Pero sa loob-loob niya, bakit parang ayaw niyang may ibang lumalapit sa akin? At si Marco naman, habang nakatingin sa dalaga, may bagay din siyang hindi sinasabi. At hindi pa niya handang aminin. Mas madalas na ngang pumunta si Marco sa pwesto ni Amber sa palengke. At hindi lang basta dumadaan, may dala pa itong mga pasalubong para sa dalaga. Minsan kape, minsan tinapay mula sa sikat na bakery sa syudad. At minsan naman, prutas na siya mismo ang pinapapili ng driver nito sa pinakamahal na grocery. Kaya sa palengke, hindi na ito bago. Amber, nandyan na naman si Sir Marco mo. Huy, may dala na naman yun no. Grabe, daily delivery na ng jowa. Tebel, hindi ko jowa. Agad na sagot ni Amber. Pero kahit paulit-ulit niyang itanggi, lagi pa rin siyang nahuhuli na nakangiti kapag dumarating si Marco. Isang hapon, abala siya sa pagtitinda nang dumating na naman ang pamilyar na sasakyan. At gaya ng lagi, bumaba si Marco na parang normal lang sa kanya ang ganitong eksena. Busy? Tanong nito paglapit sa kanya. Medyo po, sagot ni Amber habang inaayos ang paninda. May hawak na paper bag si Marco ngayon. Ano na naman po yan? Pasalubong. Sir Marco naman, open it. Napabuntong hininga si Amber bago binuksan yung paper bag. At agad siyang natigilan. Isang maliit na lunchbox na maayos ang pagkakapak at mukhang homemade pa. Ha? Ikaw po yung nagluto nito? Don't sound too surprised. Sagot pa ni Marco. Nagluluto po kayo? Sometimes. Bakit po? Sandaling natigilan si Marco bago sumagot. Wala lang. Pero alam ni Amber na hindi, wala lang yun. Tahimik siyang kumain ng konti habang si Marco ay nakasandal lang sa tabi ng pwesto niya. Pinagmamasdan siya. Masarap po. Mahina niyang sabi. Good. Sa gilid naman, nagbubulong-bulungan naman yung mga tindera. Ay grabe, may personal chef era na si Amber. Hindi na petsa yung dala, pagkain na. Tebel, tumigil ka. Hiyang-hiya na sabi ni Amber. Pero kahit nahihiya siya, hindi niya maitatanggi na masaya siya. Hanggang sa isang araw, napansin niyang iba na ang dala ni Marco. Walang pagkain, walang pasalubong. Tahimik itong dumating at umupo sa gilid ng pwesto niya. Wala ka pong dala ngayon? Tanong niya, medyo nagtataka. Wala. Bakit po? Sandaling tumingin si Marco sa kanya bago sumagot. Busy. Napansin agad ni Marco ang kakaibang tono nito. Parang pagod. Okay lang po ba kayo? Tahimik si Marco. Hanggang sa marahan siyang sumagot. May meeting later. Sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, hindi siya gaanong nagbiro. Hindi rin masyadong nagsalita. Napatingin si Amber sa kanya. Marco? Bakit po lagi kayong pumupunta dito? Diretsang tanong. At biglang natahimik ang paligid para sa kanilang dalawa. Dahan-dahang lumingon si Marco sa kanya. Matagal. Parang iniisip kung sasagot ba siya ng totoo. At sa sandaling yun, iba ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na tungkol sa pechay. Hindi na tungkol sa negosyo.
kundi tungkol sa isang bagay na matagal nang unti-unting lumalalim, kahit hindi pa nila inaamin. Sa sumunod na araw, maaga pa lang ay maingay na sa palengke. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa mga lalaking kilala ang lahat bilang nangungutong. "Oy Amber, kumusta yung negosyo?" Malakas na sabi ng isa, habang papalapit sa pwesto niya. Napatingin si Amber. Agad na kumunot ang noo niya. "Maayos naman po." Mahinahong sagot niya habang inaayos ang paninda. Siyempre maayos. Kasi nandito kami." Sabat ng isa pang lalaki na mayabang ang ngisi. Alam na agad ng lahat ng tindera ang ibig sabihin nito. "Baka naman, Amber. Konting tulong lang." Dagdag pa ng isa habang sinisipat ang mga gulay niya. Huminga ng malalim si Amber. "Pasensya na po. Hindi po ako nagbibigay ng ganyan." Diretso niyang sagot. Sandaling natahimik ang mga lalaki. At doon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. "Aba, matapang ka pala." Malamig na sabi ng isa. Napatingin ng ibang tindera pero walang gustong makialam. Sanay na sila. Pero si Amber, hindi. "May batas po dito sa pwesto ko." Matapang niyang sabi kahit ramdam niyang kinakabahan siya. Isang hakbang papalapit ang lalaki. "Batas-batas ka pa dyan." Pero bago pa ito makalapit ng tuluyan, may biglang tumigil na mamahaling sasakyan sa harap ng palengke. At parang biglang nag-iba ang hangin. Bumukas ang pinto at bumaba si Marco. Naka-dark suit, seryoso ang muka. At sa unang pagkakataon sa palengke, walang bahid ng lambing ang aura nito. Diretso ang lakad niya, papunta sa pwesto ni Amber. "Anong nangyayari dito?" Natahimik ang mga lalaki. "Sir Marco." Isa sa kanila ang umatras ng kaunti. Napatingin si Marco sa mga ito isa-isa. At nang mapunta ang tingin niya kay Amber, bahagyang gumaan ang ekspresyon niya. Pero agad ding bumalik sa lamig nang muli niyang tignan ang grupo. "Did I allow anyone to disturb her business?" Walang sumagot, mas lalong bumigat lang ang katahimikan. "Sir, simpleng usapan lang naman." Pilit na paliwanag ng isa. "Usapan?" Putol ni Marco. Lumapit siya ng kaunti. "Kung usapan yan, bakit siya pinipilit?" Tahimik, walang makasagot. Ramdam ng lahat na kahit hindi sumisigaw si Marco, mas nakakatakot siya ngayon. Humakbang ang isa sa mga lalaki paatras. "Pasensya na sir, di na mauulit." "Good." Maikli niyang sagot. At doon na sila unti-unting umalis. Halos nagmamadali. Pagkaalis nila, tahimik pa rin ang palengke. Napatingin si Amber kay Marco. "Marco, are you okay?" Agad niyang tanong, mas mahinahon na ngayon ang boses. Tumango si Amber. "Oo, pero bakit ka po nagalit ng ganun?" Sandaling tumitig si Marco sa kanya. "Because you should not be treated like that." Natigilan si Amber, hindi niya alam kung bakit. Pero parang mas masakit ang paraan ng pagkakasabi nito kaysa sa nangyari kanina. "Hindi ko naman po kailangan ng proteksyon, Amber." Muli na namang bumigat ang boses niya. At doon napahinto si Amber. "Don't let anyone think they can take advantage of you." Mahinang sabi pa ni Marco. Tahimik si Amber at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung bakit. Parang hindi lang negosyo ang pinoprotektahan ni Marco. Parang siya mismo. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati. Bumalik na naman ang mga nangungutong sa palengke. Mas maingay, mas mapilit, mas nakakakaba. "Amber, alam mo na pangkape lang to." Sabi ng isa habang nakasandal sa kahon ng gulay niya. Huminga ng malalim si Amber. "Hindi po ako nagbibigay." Matigas niyang sagot. Napangisi ang lalaki. "Ang tapang mo ah!" Isang hakbang pa lang nito papalapit pero biglang may nag-ring na cellphone ng isa sa mga kasama nila. At parang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. "Pre, umalis na tayo." "Ha? Bakit?" "May pulis." Sandaling natahimik ang grupo. At bago pa sila makagalaw ng maayos, may 2 pulis na agad ang dumating sa gilid ng palengke. Kasama ang isang pamilyar na lalaki. Matangkad, seryoso ang mukha at halatang sanay sa ganitong sitwasyon. "Marco?" Tawag nito. Napatingin agad ang mga nangungutong. "Sir, ano to?" "Lumayo kayo sa pwesto." Matigas na utos ni Ken habang nilalabas ang radyo niya. "May reklamo tungkol sa pananakot at pangungutong." Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Sandali lang!" Hindi na sila pinakinggan. Isa-isa silang nilapitan ng pulis habang si Ken ay diretso ang tingin sa kanila. "May CCTV at witnesses." Dagdag pa niya.
Sumama na kayo ng maayos. Nagsimula nang magpanik ang grupo. Sir Marco, pasensya na! Pero huli na. Tahimik lang si Marco na nakatayo sa gilid, nakapamulsa, habang nakatingin sa nangyayari. At nang mapansin niya si Amber, agad na lumambot ang paningin niya. Okay ka lang? Tanong niya paglapit. Tahimik na tumango si Amber, pero halatang gulat pa rin. Ginawa mo lahat to? Dahil sa akin? Sandaling hindi makasagot si Marco. Hanggang sa mahinahon niyang sinabi. Dahil mali na. Napakurap si Amber. Hindi niya alam kung bakit pero mas lalo siyang naging kinabahan sa sagot na yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paraan ng pagtitig ni Marco sa kanya habang sinasabi niya yon. Parang hindi na lang simpleng negosyo ang pinoprotektahan nito, kundi isang tao. Siya. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo pang nag-init ang usapan sa palengke. Hindi na lang kasi simpleng may mayaman na customer si Amber ang kwento, kundi yung tindera na ipinahuli ni Marco Montibon ang mga nangungutong para sa kanya. Kaya naman mas dumami ang tingin, mas dumami ang bulungan, at mas dumami ang naiinggit. Ay grabe, protective talaga si Sir Marco. Hindi na yan simpleng supplier lang, besh. Si Amber na yan naka-level up. Tebel, hindi ko alam kung matutuwa ko or kakabahan. Bulong pa ni Amber habang inaayos ang paninda. Kasi naman girl, ikaw ba naman may CEO na tagapagtanggol? Hindi ko naman siya pinapagawa ng ganun. Pero kahit sinasabi niya yon, hindi niya maikakailang may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Dahil mula ng araw na yon, hindi na lang basta dumadalaw si Marco. Parang lalo itong naging seryoso, lalo itong naging malapit, at lalo siyang hindi mapakali. Isang hapon gaya ng nakasanayan, dumating ulit si Marco. Pero ngayon, hindi na siya bumaba agad ng sasakyan. Kinuha niya muna ang tingin ni Amber mula sa loob ng kotse at paglapit niya sa pwesto nito, tahimik ang paligid. Walang biruan, walang sigawan. Parang ang lahat ay alam na iba ang dating ng araw na ito. Busy ka? Tanong pa ni Marco. Medyo po, sagot ni Amber. Tumango siya, sandaling katahimikan, hanggang sa inilabas niya ang isang maliit na envelope. Napatingin agad si Amber. Ano po yan? Security upgrade proposal. Ha? Para sa pwesto mo. Nanlaki ang mata ni Amber. Ha? Bakit po kailangan pa ng ganun? After what happened yesterday, seryosong sabi ni Marco. Hindi na ako papayag na walang protection dito. Pero Marco, hindi naman ako importante para bigyan ng ganito kalaking effort. Sandaling natahimik si Marco at sa unang pagkakataon sa araw na yon, lumambot ang tingin niya. Don't say that. Bakit po? Isang maikling katahimikan hanggang sa marahan niyang sagot. Because you are... Natigilan si Amber at sa paligid nila, parang mas naging tahimik pa ang palengke. Kahit ang ingay ng araw, hindi na niya masyadong nadidinig. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na petsay ang usapan. Kundi kung bakit si Marco Montibon mismo, sobrang nag-aalala kay Amber. Isang araw, habang maayos na inaayos ni Amber ang paninda niya, may biglang humintong itim na sasakyan sa gilid ng palengke. Hindi yun tulad ng kotse ni Marco na minsan niyang nakikita. Mas magara yun at mas nakakatakot para sa kanya. Lumabas ang isang babae. Naka-formal dress, maayos ang buhok at halatang sanay sa mataas na lipunan. Tahimik itong naglakad, papunta sa pwesto ni Amber. Ikaw ba si Amber? Opo. Dahan-dahang tumingin ang babae sa paligid ng pwesto niya. At doon pa lang, hindi na komportable si Amber. Good afternoon po. Hindi mo kailangang maging polite, sagot ng babae. Tahimik, isang sandaling katahimikan bago muling nagsalita. I'm Hannah Montibon. Hannah Montibon? Natigilan si Amber. Ina ni Marco. I've heard about you. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Amber. Opo. Sandaling tumigil si Hannah sa pagtingin sa gulay tsaka dahan-dahang tumingin sa kanya. At doon napansin agad ni Amber, hindi tulad ni Maria na mainit ang ngiti.
Hindi rin tulad ni Marco na kalmadong nakatingin sa kanya, na parang komportable siya. Si Hana, seryoso. Interesting. Mahinang sabi pa nito, po, walang special arrangement, walang social background. Pero ikaw yung madalas dalawin ng anak ko. Ma'am, tungkol po sa petsay lang naman po, talaga ba? Putol pa ni Hana. Tahimik at doon tuluyang nanlamig ang paligid para kay Amber. Hindi niya maipaliwanag pero iba ang pakiramdam sa babaeng ito. Hindi galit, hindi din masaya. Parang sinusuri siya. Parang binabasa siya. Marco is a busy man. Hindi siya basta-bastang pumupunta sa kung saan-saan. Napayuko si Amber. Hindi niya alam yung isasagot. Pero bago pa lumala ang tensyon, may pamilyar na boses ang biglang sumingit. Mom? Napalingon si Amber. At doon, dumating si Marco. Bahagyang kumunot ang noo niya nang makita ang ina niya si Amber na magkausap. Bakit ka nandito? Just visiting. Simpleng sagot ng ina niya. Tahimik, ramdam ni Amber ang biglang nag-iba na hangin. At kahit hindi pa sinasabi ni Hana, alam niyang may ibig itong iparating. Hindi lang ito simpleng pagbisita, kundi isang bagay na magbabago sa kung paano niya titignan si Marco at kung paano siya titignan ng pamilya nito. Nang makaalis ang ginang, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Amber. Pero hindi tuluyang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Tahimik na niyang inayos ulit ang paninda. Pilit binabalik ang normal na araw niya sa palengke. Pero kahit anong gawin niya, paulit-ulit pa rin sa isip niya ang malamig na tingin ni Hana. Walang special treatment. Pero ikaw yung madalas dalawin ng anak ko. Napahinto siya sandali at napasinghap ng mahina. Ano ka ba, Amber? Huwag mo nang bigyan ng meaning yun. Pero kahit pinipilit niyang kalmahin ang kanyang sarili, alam niyang may kung anong hindi komportable. Okay ka lang? Agad naman siyang tumango nang tanungin siya ni Marco. Oo naman po. Napatingin si Marco sa kanya ng mas matagal kaysa dati. Alam niyang hindi totoo yung sagot na yon pero hindi na siya nagpilit pa. Mom said something to you? Wala naman po. Amber. Tell me. Napakagatlabi si Amber. Wala naman po talaga. Okay lang po ako. Tahimik si Marco at sa sandaling yon, mas malinaw niyang nakita kung gaano kaingat si Amber sa bawat salita niya. Parang laging may takot na magsabi ng sobra at parang ayaw niyang makaabala. O mas tama, ayaw niyang mag-isip ng kung ano na naman. Alright. Pero hindi niya inalis ang tingin sa kanya. Habang si Amber naman, pilit ibinabalik ang focus sa petsa niya. Pero sa loob-loob niya, baka nga tama lang na ganun yung tingin sa akin ng mama niya. Wala naman akong lugar sa mundo nila. At kahit wala siyang sinabi kay Marco, unti-unti, tila meron na namang pader sa kanyang puso at sa kung anuman ang namamagitan sa kanila. Isang umaga, masaya si Amber habang inaayos ang pwesto niya sa palengke. Good vibes tayo today. Bulong niya habang inaayos ang mga dahon ng pechay. Pero biglang, may humintong van sa tapat ng pwesto niya. At sunod-sunod na bumaba doon yung ilang tao. Nanlaki ang mata ni Amber. Pamilyar ang isang mukha ng staff. Isang staff ng Montebon. At kasunod nun, si Hana Montebon. Kasama ang ilang security at delivery personnel. Anong nangyari dito? Malamig na tanong ni Hana habang nakatingin sa mga paninda ni Amber. Po? Isang kahon agad ang inilapag sa harap ng pwesto niya. Galing sa supply mo, sabi ng isa sa mga tauhan. Po, hindi ko po yan pinapadala. Binuksan ang kahon at doon nanlamig ang paligid. Bulok ang mga petsay, may mga uod at mabaho. Halos mapaatras ang mga tao sa paligid. Ay, ang baho! Anong klaseng paninda yan? Grabe, delikado yan ah! Nanlaki ang mata ni Amber. Hindi po yan galing sa akin. Mabilis niyang sabi. Hindi ko po pinapadala yan. Fresh po lahat ng paninda ko. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Enough! Malamig na sabi ni Hana. Mas lalo lang kinabahan si Amber. Ma'am, please, mali po ito. Don't explain. Putol pa ng ginang. At doon, parang bumagsak ang mundo ni Amber. Nagbulungan ang mga tao sa palengke. Akala ko ba okay siya?
Mayaman na nga, ganyan pa yung paninda. Delikado yan. Nagsimula ng magulo ang paligid. Hindi po totoo yan. Halos mangiyak na sabi ni Amber. Pero walang nakikinig hanggang sa biglang dumating si Marco. Stop this! Marco! Hindi to tama. Mariing sabi ng binata. Did you send this? Tanong niya kay Amber. Hindi. Marco, hindi ko gagawin to. Sandaling katahimikan. At halatang alam ni Marco na totoo ang sinasabi ni Amber. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang napahawak si Hana sa kanyang dibdib. Mom! Mom! Nataranta ang lahat. Dalhin siya sa ospital! Sigaw niya sa isa sa mga tauhan. At sa isang iglap, naging magulo ang eksena. Umalis si Hana sakay ang sasakyan, kasama si Marco na agad sumama. At si Amber, naiwan. Tahimik. Pinagtitinginan ng lahat sa palengke. Siya yata yung dahilan? Grabe, naiskandalo pa yung Montebon family. Anong klaseng tendera ba yan? Napayuko si Amber habang nanginginig ang kamay. Hindi ko po ginawa to. Mahinang saad niya ulit, pero wala namang nakikinig sa kanya. Hanggang sa isa-isang lumalayo ang mga tao at naiwan siya. Mag-isa sa gitna ng kanyang pwesto, walang benta, walang Marco, walang naniniwala. Siguro, kailangan ko na munang magsara. Bulong niya sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, umuwi si Amber na may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya alam kung paanong haharapin ang kinabukasan. Tahimik ang buong bahay nang dumating si Amber. Pagod, lutang. Anak, bakit ang aga mo? Tanong ng nanay niya habang naghahanda sa kusina. Mahina niyang sagot. Napatingin agad yung nanay niya sa kanya. Anong nangyari? Hindi agad nakasagot si Amber. May problema lang po sa palengke. Anong problema? Napayuko si Amber. May dinala po silang bulok na paninda. Sinasabi nila galing po sa akin. Ha? Hindi naman ganyan yung mga paninda mo. Alam ko po. Pero hindi sila nakinig sa akin. Tahimik ang nanay niya habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kita ang pagod sa mga mata nito at ang panginginig ng kamay. Yung pamilya po ni Marco. Napatigil ang ina. Anong ginawa nila? Si mama niya po, dumating sa palengke. Pinahiya ka ba? Hindi sumagot si Amber. Pero sapat na ang katahimikang yun. Napabuntong hininga ang ina niya at lumapit sa anak. Anak, okay lang po. Pilit ang ngiti ni Amber kahit nangingilid na ang kanyang mga luha. Hindi ako okay. Bulong niya pagkatapos. At doon na tuluyang bumigay ang boses niya. Wala po kung ginawang masama. Pero bakit parang ako po yung mali? Shh, anak, kalma ka lang. Sabay yakap sa kanya ng kanyang ina. Tahimik si Amber habang umiiyak. Lahat ng lakas niya kanina sa palengke, naubos na. Hindi ko po alam kung ano yung paniniwalaan nila sa akin. Kung totoo yung sinasabi mo, lalabas din yan. Pero kahit narinig yun ni Amber, hindi pa rin gumaan ang pakiramdam niya. Dahil sa isip niya, kung wala na si Marco para maniwala sa kanya, sino pa? At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang Montebon family, hindi lang trabaho ang nawala kay Amber, kundi ang tiwala sa kung saan siya lulugar sa buhay na yon. Makalipas ang ilang araw, tahimik pa rin ang buhay ni Amber. Hindi pa rin siya bumabalik sa palengke. Mas pinili na muna niyang magpahinga kahit masakit para sa kanya na hindi makapagtinda. Isang hapon, habang nasa loob siya ng bahay at abala sa gawaing bahay, biglang may ingay sa labas. Anak, may mga bisita tayo! Tawag ng ama niya mula sa labas. Po? Paglabas niya, nanlaki ang mata niya. Dalawang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa harap ng bahay nila at ilang segundo pa lang ang lumilipas, bumukas ang pinto ng isa. Lumabas si Marco. Marco? Gulat niyang sambit. Kasunod niyang nakita ang pamilyar na matandang babae, si Hana Montebon, at sa likod nila, si Marian Montebon. Natigilan si Amber. Amber, we need to talk. Hindi alam ni Amber kung ano yung iisipin, pero pinatuloy niya sila sa loob ng bahay. Tahimik ang loob ng sala. Everything that happened at the market,
was planned. Agad na nagsalita si Marco. Napatingin si Amber. Ha? May gustong manira sa'yo, iha. Saad naman ni Marian. Ano po? Dahan-dahang inilapag ni Marco ang folder sa mesa. Evidence, CCTV footage, delivery records, and testimonies. Hindi galing sa'yo ang paninda na sira. Dagdag pa niya. Pinalitan to bago pa dumating sa pwesto mo. Pero sino po? Tahimik ang paligid. At ako ang nagkamali. Sabi pa ni Hana. Dahan-dahang tumingin si Hana sa kanya. Hindi ko agad pinakinggan yung anak ko. Akala ko may mali sa'yo. Pero mali ako. Sandaling katahimikan at sa unang pagkakataon, nakita ni Amber na hindi ito kasing lamig ng dati. Humihingi ako ng tawad, Amber. Mahinang sabi pa ni Hana. Napayuko si Amber. Hindi niya alam ang isasagot. Masakit. Lahat ng nangyari. Ang tingin sa kanya at lahat ng hiya. Hindi naging madali para sa akin to. Pinahiya ko. Pinagdudahan. Alam ko. Saad ni Marco. Pero pinili kong hanapin yung totoo. Tahimik si Amber. At sa gilid, marahan siyang hinawakan ni Marian sa kamay. Hindi lahat ng tao kayang ipaglaban ng katotohanan. Pero si Marco, ginawa niya. Napatingin si Amber sa binata. Huminga ng malalim si Amber. Hindi pa po madali sa akin ang lahat ng to. Tumingin siya kay Hana. Pero salamat po sa pag-amin. Hindi pa tapos ang sugat pero unti-unti, nagsisimula nang makita ni Amber kung sino ang totoo sa lahat ng nangyari. Sa sumunod na araw, naging mas madalas ang pagdalaw ni Marco sa bahay nila ni Amber. Hindi na lang siya dumadaan sa palengke, minsan may dalang pagkain, minsan may simpleng check kung kumusta si Amber. At hindi lang siya mag-isa, kasama na rin sina Marian at Hana. Nung una, awkward pa rin para kay Amber, lalo na kapag nasa iisang sala silang lahat. Tahimik siya, laging kinakabahan, at hindi alam kung paanong kikilos. Isang hapon, habang nasa kusina si Amber at nagtitimpla ng inumin, lumapit si Hana sa kanya. Pwede ba kitang tulungan? Ha? Ma'am, hindi na po. Call me Hana. Natigilan si Amber. Tahimik ang paligid habang sabay silang naghahalo ng inumin at sa unang pagkakataon, hindi malamig ang boses ng babae. Amber, hindi ako sanay humingi ng tawad. Pero kailangan ko. Hindi kita binigyan ng pagkakataon nun. Akala ko proteksyon ang ginagawa ko para kay Marco. Pero mali pala ako. Hindi po madali sa akin yung nangyari. Alam ko. Pero salamat po sa pagpapakumbaba. See? Mahinang sabi ng matanda. Sabi ko sa'yo mabuti ang puso ng batang yan. Opo, Lola. Sagot ni Marco. At habang pinagmamasdan niya si Amber na unti-unting nakikipag-usap ng maayos sa kanyang ina, mas lalo niyang naramdaman na tama ang lahat ng kanyang desisyon. Hindi perpekto ang simula, maraming sakit. Pero ngayon, unti-unti na silang nagkakaayos. At si Amber, unti-unti na ring nagiging bahagi ng mundo na dati takot siyang pasukin. Mabilis na lumipas ang araw. Ang dating mabigat na paligid sa pagitan ng dalawang pamilya ay unti-unti nang napalitan ng mas magaan na samahan. Mas madalas nang nagtatawanan si Amber kasama si Marian at si Hana. Isang gabi, nagulat si Amber at Marco nang imbitahan sila sa bahay ng Montebon family. Dinner lang to. Special dinner. Dagdag pa ni Hana. Bakit po parang may selebrasyon? Napatingin si Marco sa ina at lola niya. Lola, Mom, anong meron? Wala naman, gusto lang naming makita kayong kumakain ng maayos na magkasama. Tahimik na nagkatinginan si Amber at Marco. May kakaibang kaba sa hangin pero hindi na lang sila tumanggi. Tawanan, kwentuhan at mga simpleng kwento mula sa nakaraan ni Marco na ngayon niya lang narinig. Hanggang sa humupa ang ingay at naiwan silang dalawa sa garden matapos kumain. Ang weird, no? From palengke hanggang dito. Parang panaginip. Hindi panaginip to. Marco. Bakit mo ba talaga ginagawa lahat ng to? Because I care. Hindi lang bilang supplier. Marco.
Alam mo ba, natatakot ako na baka isa lang akong simpleng parte ng trabaho mo. Hindi ka trabaho, Amber. Napasinghap si Amber at sa gitna ng katahimikan, lumabas na ang matagal na kinikimkim nilang dalawa. Gusto kita. Gusto rin kita. Sandaling katahimikan at sa wakas hindi na kailangang itago pa. Pagkatapos ng gabing magkaaminan sila, hindi na naibalik pa ni Amber ang dating normal niya. Lalo na ngayon na may label na ang lahat. Hindi na siya supplier lang. Isang umaga, maagang dumating si Marco sa bahay nila Amber. Nandito ka na naman, bulong ni Amber habang suot pa ang simpleng pambahay. May schedule tayo. Schedule saan? Date. Ha? Ngayon na agad? Hindi ka ba handa? Hindi ako prepared emotionally. Reklamo niya habang mabilis na nag-aayos ng sarili. Sa likod nila, narinig ni Marian ang usapan at napangiti lang. Dapat lang dalhin niya si Amber sa tamang date. Mom, siya na ang nagplano niyan, sagot ni Hannah. Good, para hindi boring ang love life ng apo ko. Dinala ni Marco si Amber sa isang tahimik na seaside restaurant. Malamig ang hangin, tahimik ang dagat, at sa unang pagkakataon, si Amber ay hindi nasa palengke, kundi nasa isang lugar na parang pangpanaginip. Ang ganda dito, mahina niyang sabi. Mas maganda ka kapag relaxed ka, sagot pa ni Marco. Marco naman. Natawa si Marco ng mahina. Habang kumakain sila, mas naging komportable si Amber. Mas maraming tawa, mas maraming kwento, at mas maraming tinginan na hindi na kailangang itago. Hanggang sa huminto si Marco sa pagsasalita. Amber? Tahimik siyang tumingin dito. Official na tayo. Mahinang sabi pa ni Marco. Napangiti si Amber. Oo. Sandaling katahimikan hanggang sa dahan-dahang inabot ni Marco ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Pero gusto kong linawin. Napatingin siya. Hindi ka option. Hindi ka experiment. Hindi ka simpleng chapter. Natigilan si Amber. Hindi ka rin part ng negosyo ko. Huminga siya ng malalim. Gusto kita kasi ikaw yun. Sandaling hindi nakapagsalita si Amber. At sa wakas, mahina siyang ngumiti. Ang drama mo. Bulong niya pero halatang kinikilig. Natawa si Marco. Say it back. Napatingin si Amber sa kanya at sa ilalim ng malamig na hangin ng dagat. Gusto rin kita, Marco. Mula sa kanilang official date, mas lalo pang naging mas maayos ang lahat para kina Amber at Marco. Mas madalas na silang magkasama, pero mas kalmado na ngayon. Hindi na puro gulo, hindi na puro tensyon. Hanggang sa isang gabi, ibang pakiramdam ang bumalot kay Amber. Tahimik ang paligid pero hindi ordinaryong tahimik. May kakaiba. Marco, bakit parang ang daming tao sa paligid? Mahinang tanong pa niya habang nasa loob sila ng mamahaling lugar na pamilyar na ngayon sa kanya. Wala naman. Simpleng sagot ni Marco pero halatang may nililihim. Napakunot noo si Amber. Marco, just trust me. At yun lang ang sinabi nito. Paglabas nila sa garden area ng isang private estate, napahinto si Amber. Tahimik, puno ng ilaw ang paligid. May mga ilaw na parang bituin na nakasabit sa mga puno. At sa gitna, isang mahabang daanan na may mga bulaklak. Nanlaki ang mga mata niya. Anong, Amber? Napalingon siya. Nasa kabilang dulo si Marco. Tahimik, seryoso, pero may emosyon sa mata na hindi niya madalas makita. Dahan-dahang lumapit si Amber habang kinakabahan. Marco, anong nangyayari? Huminga ng malalim si Marco at sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang CEO. Hindi rin mukhang bilyonaryo. Mukha lang siyang isang lalaking takot, pero handa. From the moment I met you, sa palengke, hindi ko na inisip kung ano ka sa mundo nila. Tahimik si Amber. Ang iniisip ko lang, kung gaano ka kabuti sa mga taong hindi mo naman kailangan pakisamahan. Lumapit siya ng isang hakbang. Tinuruan mo akong maging totoo ulit. Napakagatlabi si Amber. At doon, lumuhod si Marco. Nanlaki ang mga mata niya.
Marco. Mula sa bulsa niya, dahan-dahang inilabas ni Marco ang isang maliit na kahon. At kahit alam na ni Amber kung ano to, hindi pa rin siya handa. Amber, mahinang sabi pa ni Marco. Will you marry me? Parang huminto ang oras sa paligid. Hindi niya narinig ang sigawan sa paligid. Hindi niya narinig ang mga bulungan. Ang tanging dinig niya ay ang tibok ng puso niya at si Marco. Tahimik si Amber. May luha sa mata at nanginginig ang labi. Marco, mahina niyang sabi. Tumango si Marco, naghihintay. At sa wakas, hindi ako perfect. Huminga siya ng malalim. Pero kung ikaw, gusto ko. Ngumiti si Marco at sa gitna ng ilaw, bulaklak at katahimikan, tumango si Amber. Oo. At doon, mas lumakas ang palakpakan sa paligid. Tumayo si Marco at mahigpit na niyakap siya. Thank you. Bulong nito. Hindi mo na ako pwedeng takbuhan ngayon. Mahinang biro pa ni Amber habang umiiyak at tumatawa. Never. Sagot ni Marco. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tahimik ang buong simbahan. Puno ng puting bulaklak ang paligid. May marahang tugtog ng piano. At bawat upuan ay puno ng mga taong saksi sa isang kwentong nagsimula sa simpleng petsay sa palengke. Si Amber ay nakatayo sa harap ng altar. Suot ang puting gown. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang bouquet. At sa harap niya, si Marco. Nakasuot ng itim na tuxedo. Sa likod nila, tahimik na nakangiti si Marian at Hannah. Nang oras na para sa kanilang wedding vows, huminga ng malalim si Marco. Amber, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng to. Pero alam ko kung kailan nagsimula ang lahat ng pagbabago ko. Sa isang palengke, sa isang tendera, at sa isang simpleng petsay. Doon ko na-realize na may mundo pala ako na hindi binubuo ng pera o pangalan. Ikaw ang nagturo sa akin noon. Pinatawa mo ako sa mga araw na puro trabaho lang yung alam ko. At minahal mo ako kahit hindi mo naman kailangan. At ngayon, pinipili kita araw-araw. Sa lahat ng bersyon mo, sa lahat ng kahinaan mo. Amber, ikaw ang tahanan ko. Promise, I'll spend the rest of my life making you feel safe, loved, and chosen. Huminga ng malalim si Amber matapos maiyak sa wedding vow sa kanya ni Marco. Marco, akala ko dati, hindi ako aabot sa ganitong mundo. Akala ko, palengke lang yung kaya ko. Pero pinakita mo sa akin na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung sino ang pinipili mong maging kasama habang lumalaban ka. Pinotektahan mo ko kahit hindi mo ko dapat protektahan. Pinaniwala mo ko kahit ako mismo hindi ako naniniwala sa sarili ko. At kahit natakot ako sa'yo, sa mundo mo, sa pamilya mo, pinili pa rin kitang mahalin. Marco, ikaw ang naging patunay na ang love, hindi lang pang mayaman o pang mahirap. At ngayon, pinipili kita habang buhay. Nakangiti si Marco habang umiiyak at sa gitna ng simbahan, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Now, I pronounce you husband and wife. Sabi ng pare kaya naman naghiyawan ng lahat nang halikan na ni Marco si Amber. Matapos ang kasal, si Amber ay unti-unti nang nasanay sa buhay bilang Mrs. Montebon. Pero hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Minsan, bumabalik pa rin siya sa palengke. Hindi bilang tendera na kailangan, kundi bilang babaeng naaalala kung saan nagsimula ang lahat. Si Marco naman, mas naging kalmado. Mas madalas na siyang nasa bahay kesa sa office kapag kaya. Hindi ka pa rin nagsasawa sa petsay. Biro niya isang umaga, habang pinagmamasdan si Amber na nagluluto. Hindi, kasi yan yung unang minahal mo sa akin, sagot pa ni Amber habang tumatawa. Technically, ikaw ang minahal ko. Yung petsay bonus lang. Marco! Isang araw, napansin ni Amber na iba ang pakiramdam niya. Mas madali siyang mapagod.
mas sensitibo sa amoy at minsan may mga cravings na hindi niya maipaliwanag. Marco? Bakit gusto ko bigla ng adobo na may ice cream? Natigilan si Marco. Dahan-dahan niyang binaba ang papel. Ulit? Adobo na may ice cream. Sandaling katahimikan at pagkatapos, Amber, try mo kayong mag-pregnancy test. Ha? Bakit? Just do it. Kinabukasan, tahimik si Amber sa banyo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang test. Paglabas niya, nakatingin agad si Marco. Hindi niya kailangang magsalita. Kita agad sa mata niya. Dalawa ang linya. Sandaling katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa. At pagkatapos, Marco? Lumapit ang binata. Are you sure? Tumango si Amber habang umiiyak na nakangiti. Buntis ako. Sandaling katahimikan hanggang sa biglang hinila siya ni Marco sa yakap. Mahigpit. Thank you. Marco, bakit thank you? Because you're giving me another reason to love life even more. Nang malaman nila Marian at Hannah, si Marian agad yung naiyak. May apo na ako. Si Hannah naman, grabe, parang kailan lang nagkakagulo pa tayo sa palengke. At si Marco, tahimik lang na nakatingin kay Amber, hawak ang kamay niya. From petsay to marriage to baby. Ngumiti siya sa kanyang asawa. You really changed my life, Amber. I love you. Saad ni Amber. I love you. Sagot din ni Marco sa kanyang misis. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong petsay ni Marco at ni Amber. Sana kayo ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.